Kaya ba ng Pilipinas mag-host ng FIFA World Cup o ang biggest football event sa mundo? Sa madaling sagot, hindi o hindi pa. Pero talakayan natin sa video na ito kung ano ba ang kailangan para makapag-host ng pinakamalaking football tournament sa mundo. At possible kaya ito sa future? Pero bago yun, kung gusto nyo ng mga football contents, palike and subscribe ako ng channel at papalo na din ako sa Facebook at TikTok. Sa mga nakarang taon, sa dekada ng 2020, ay nakapag-host ang Pilipinas ng tatlong World Cup events. Isa ang 2023 FIBA Basketball World Cup, pangalawa ay ang 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship, at ang huli ay ang first ever Futsal World Cup. Pero bakit hindi pa natin kaya ang FIFA World Cup? Una dito ang football stadiums. Kakailanganin natin ng 8 to 12 world-class stadiums para pagganapan ng mga games. Dapat may at least 40,000 seating capacity ang mga ito para sa mga group stage games. 50,000 to 70,000 naman pagdating ng knockout stage. At pagdating naman ng finals ay at least 80,000 seats. Also, syempre, ang mga stadiums na kailangan ay yung mga pang modern talaga. May pang VIP seating, may area para sa media, may maayos na security systems at modern locker room and medical rooms. Currently sa Pilipinas na may pinakamaraming seating capacity na pasok sa FIFA standard ay ang New Clark City Stadium. Kaya una talaga need ng Pilipinas ay magkaroon ng mga world-class stadiums na pwedeng pagganapan ng mga games ng national team. Pangalawa naman ay ang transportation. Alam naman natin na grabe ang traffic sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila area. At pahirapan din ang public transpo. Kapag mag-host ng World Cup, ay need talaga na maayos na transportation para sa mga teams at sa libo-libong fans na manonood ng mga games. Kailangan syempre ng mga international airports sa mga cities na paggaganapan ng laro at syempre mas maayos na public transportation para sa mga fans. Pangatlo ay ang hotels and accommodation. Kailangan ng mga maayos at high-class na hotels para sa lahat ng players at staff ng bawat bansa na kalahok sa World Cup. Also, hotels din para sa mga fans. Sa last World Cup sa Qatar ay umabot ng halos 1 million international visitors ang dumayo para manood ng live games. Kaya expect talaga ang dagsa ng tao lalo na sa FIFA World Cup. Sunod naman ang training facilities ng bawat teams. Currently may 48 teams na pwede makasali sa World Cup. Kaya need ng halos 48 training facilities o higit pa para dito. Also need din ito na malapit sa hotels na nag-stay ng mga teams para mas madali sila makabalik at makapunta dito. At ang huli siguro sa aking listahan ay ang budget. Syempre, hindi biro ang pag-host ng ganitong event. At talagang gagastos na malaking pera ang bansa ang gugustuhin na mag-host nito. Sa mga nakaraang World Cup ay gumastos ang mga host nito ng hindi bababa sa 1 billion US dollars o trillion pesos sa pera natin. So far, mukhang malayo pa ang Pilipinas na mapag-host ng World Cup sa football. Madami pang need talagang gawin at gastusin. Sa history ng World Cup ay hindi pa nakakasali ang Pilipinas sa grandest football tournament. Isang way sana ito para mapabilang at ma-experience ng men's national team natin ang World Cup competition. At syempre, mas makilala pa ang sport sa bansa natin. Dahil alam naman natin na hindi talaga masyado napapansin ito nationwide. Kung gugustuhin natin in the future mapag-host ay kailangan talaga na mapag-build ng mga facilities para dito. At tingin ko ay ang high chance mapag-host ng Pilipinas ay magkaroon ng joint bid ng Pilipinas sa mga kapitbayan natin sa Southeast Asia tulad na nangyari sa FIBA World Cup. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.